Simpleng pagluto ng steak ang lulutuin ko for tonight dinner at paparisan ko ito ng steamed broccolini at gagawa nga rin ako ng mashed potato. Kaya naman tara guys, samahan niyo akong magluto dito sa aking kusina. Ang una kong lulutuin ay ang mashed potato kaya nagbalat na ako ng maraming patatas at pinaghiwa-hiwa ko into cubes dahil isi-steam ko muna ito. Kung napapansin niyo ay lagi nga akong nagluluto ng patatas dahil ito nga yung pang-sub namin sa kanin kapag wala kaming bigas. Taghirap na kasi dito sa Australia. Char. Ang mura lang kasi ng patatas kapag maramihan ang bibilhin ko. Nasa $9 nga lang yung 5 kilo. Kaya inaabot nga ito ng 2 linggo sa fridge bago namin maubos. Kaya naman kung hindi nga mashed potato yung ginagawa ko ay gumagawa nga rin ako ng potato salad o kaya naman ginigisa ko lang yung mga patatas. Anyways, pagkatapos ko nga paghiwa-hiwain into cubes itong mga patatas ay huhugasan ko muna ito dahil isi-steam ko ito ng mga 20 minutes or hanggang sa maluto na ito. At habang nakasala nga itong aking mga patatas ay huhugasan ko na itong aking broccolini na siyang pinaparis ko talaga kapag nag-uulam ako ng steak. Hiniwa ko lang ito sa dalawa at ngayon naman ay magpapainit na ako ng olive oil dito sa aking kawali dahil igigisa ko ang broccolini dito sa mahinang apoy lang. Tinimplahan ko lang ito ng asin at paminta at para mas masarap nga itong aking broccolini ay naglalagay din ako dito ng butter. Mahinang apoy lang ang ginagamit ko sa pagluluto dito dahil mas gusto ko nga talaga sa broccolini ay half cook pa. Tatakpan ko lang ito at hahayaan kong mag-steam ng mga 3 minutes dahil ngayon ay magsisison na nga rin ako ng mga steak. Sa aking mga steak ay isison ko lang ito ng asin at naging generous nga ako dito pero wag naman sobra dahil baka mamaya maging maalat din. At ganun din ang ginawa ko sa kabila dahil mas masarap nga ang steak kapag well seasoned ang mga ito. At maglalagay din pala ako dito ng paminta sa magkabilaan din at minasage ko lang ito ng konti para maging even nga yung paglagay ko ng asin at paminta dito sa aking steak. Itinabi ko muna itong aking mga steak dahil ngayon naman ay chinek ko muna itong aking mga broccolini dahil ayaw ko nga itong ma-overcook. At sakto naman nung chinek ko at tinikman ko nga ito ay perfect naman yung pagkaluto gaya talaga ng gusto ko at masarap nga rin yung lasa neto. At naluto na nga rin itong aking mga patatas kaya hinango ko na rin at dali-dali ko nang nilagay sa mangkok. At para naman sa pagluluto ko nitong aking mashed potato, kakailanganin ko lang dito ng gatas, asin, paminta, garlic powder at ang nagpapasarap dito ay ang butter. Gamit lamang ang masher ay uumpisahan ko ng durugin itong aking mga patatas at dahan-dahan nga lang ako dito dahil hindi malalim na mangkok nga yung ginamit ko. At kung wala kayong ganitong masher ay pwede nga rin kayong gumamit dito ng tinidor at dudurugin nyo lang ng maayos itong patatas hanggang sa ma-reach nyo na nga yung ganitong consistency. At nang masatisfied na nga ako sa consistency nitong aking mashed potato ay agad ko na nga rin itong tinikman para malaman ko kung okay ba yung mga seasoning na nilagay ko. At nang matikman ko nga itong aking mashed potato ay approve na ako at wala na nga akong makukomplain pa. Anyways, itatabi ko nga muna itong aking mashed potato dahil ngayon naman the last but not the least ay lulutuin ko na nga itong aking mga steak. Nagpainit lang ako dito ng olive oil at gagamit ako dito ng high heat dahil gusto ko nga sa aking steak ay brown nga yung labas at medium rare nga yung pagkaluto. 2 minutes each side lang ang pagluluto na gagawin ko dito dahil ayaw ko nga itong ma-overcook at bago ko ito hahanguin ay maglalagay muna ako dito ng crushed garlic pati na nga rin ng butter. Alam nyo ba nung una kong tikim dito ng steak dito sa Australia ay gusto ko talaga yung well done o kaya naman yung lutong-luto. Pero ngayon ay mas gusto ko na nga yung pagkaluto na medium rare dahil mas masarap nga yung juicy na steak at mas healthy nga daw ito kapag medium rare. Anyways guys, nung matapos ko na ngang lutuin itong aming dinner ay agad naman akong naghain dahil mas masarap talagang kinakain na mainit pa itong steak. Kapag kayo ay magluluto ng steak ay perfect talaga itong parisan ng mashed potato at broccolini or pwede nga rin kayong magparis dito ng green peas o kaya naman ng corns. At ganitong pagkaluto talaga ang gusto ko sa steak, medium rare at mamula-mula pa nga yung karne nito at perfect na perfect nga yung pagkaluto ko tonight. For the healthy meal nga itong aming dinner for tonight at fight na fight nga rin naman yung pagkain ni James sa steak at marami nga rin siyang nakain na mashed potato. Kaya naman guys, magdi-dinner na kami. Tara, kain tayo. And that's all my cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!